Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, phone comparison na naman tayo, and this time, magko-compare tayo ng mga malulupitang entry-level smartphone, the Tecno Pova 7 versus the Realme C71. Ano kaya ang magandang smartphone ang para sa inyo? Lalo-lalo na hindi sila ganon nagkakalayo ng presyo. Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, nag-decide ako i-compare yung mga mabibentang entry-level smartphone ngayong 2025, at itong dalawang smartphone na to ay yung mga nasa top na listahan natin na sobrang benta na mga entry-level smartphone ngayong 2025. So the Tecno Pova 7 is the gaming entry-level smartphone, the Realme C71 is the camera entry-level smartphone. Pero maganda rin naman kahit paano yung chipset na itong device na to. So shout out sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions review dito sa dalawang smartphone na to. At kung interested kayo bumili nito, hindi na kayo mahihirapan mga J-Vlog. Yung view products na to, i-click nyo na lang dito sa gilid ng ating video yung view products para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Realme C71 at Tecno Pova 7. So again, dyan sa ating view products, below SRP, meron pa kayong voucher. Pag clinic nyo yan, napakamura nyo lang makukuha itong mga devices na to. So ano muna nga ba ang SRP ng Tecno Pova 7? So the Tecno Pova 7, ang SRP nito is 6,999 pesos for the 8GB 128. Tapos yung 8GB 256 naglalaro sa 7,999. Pero magandang balita dito sa ating view products, yung 8GB 128 nito, there's a possibility na makuha nyo ng 5 Plus. Kita ko sa comment, nakuha lang nila ng 5.5, nakuha lang nila ng 5.4. Napakagandang deal, diba? For 5 Plus, naka Pova 7 ka na. Yung 8GB 256, eto nakuha ko to ng 6.8. 6.8, 6.7, 6.8. Napakamura rin compare sa kanya SRP. Diyan lang yan sa ating view products. Dito naman tayo sa Realme C71. Yung Realme C71 mga ka-J-Vlog is very affordable din ito. For the 4GB, 64GB, 5,499 po. Tapos yung 6GB 128, which is etong hawak natin, 6,499 pesos. So napakamura mga ka-J-Vlog. At dito sa view products natin, mas mura pa po ang Realme C71 dahil ito, yung 6GB 128 nakuha ko to sarado, 5,000 piso. 6GB 128 na. So again, tulad ng sinabi ko kanina, hindi po sila nagkakalayo ng presyo ng Tecno Pova 7. Tulad ng sinabi ko rin, iba-iba po ang presyo niyan, depende sa sale, lalo-lalo na pag 8.8, kaya yung range natin nandiyan, mas mura. Sinabi ko yung SRP, expect nyo pag clinic yung view products natin, mas mababa pa po yung kanyang presyo. Baka mas bumaba pa sa 8.8, di ba? Kaya pag na kayo maganap kung saan pa, dyan na, i-click nyo na yung view products na yan mga J-Vlog. Okay? So again, tulad nga sinabi ko kanina, hindi sila nagkakalayo ng presyo ng Pova 7 for the perspective ng 8GB 128 at 6GB 128 neto, di ba? For few hundred of pesos ang kanilang price difference pag sale, di ba? So syempre, let's try to compare din kung magkano natin nakuha yung mga devices, kasi there's a possibility na yan din na makuha nyo sa online. So yun mga J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. So unahin muna natin mga J-Vlog sa display perspective, okay? So ito yung display nila ito yung mga display nila, di hamak po na mas malaki po ang display ng Tecno Pova 7. Ayan, ang Tecno Pova 7 ay merong display na 6.78 inches, Full HD Plus, 1080p resolution with vivid LCD display, at meron po itong 120Hz screen refresh rate. Compare dito sa Realme C71 na merong 6.67 inches, HD Plus, 720p resolution, with 120Hz screen refresh rate din itong device na to. So syempre, when it comes sa display, di hamak po na mas maganda yung display na ma-offer sa atin ng Tecno Pova 7. So yun nga, mas larger, mas maganda or mas better yung resolution dahil Full HD Plus 1080p compared dito na very standard na HD Plus 720p. So again, pag nakuha nyo 8GB 128 nito ng 5 Plus Full HD Plus 1080p, ang isa sa pinaka-advantage ng Tecno Pova 7 sa mga ibang competitors na sa budget segment or sa entry-level segment, tulad na lang na itong Realme C71 na naka HD Plus 720p. So don't get me wrong, the Realme C71 when it comes sa brightness,
doon siya ngayon papalo. Kasi mas malakas po yung brightness or mas mataas ang brightness ng Realme C71 based sa aking observation compared dito sa Tecno Pova 7. So, doon naman po papalo yung advantage na itong Realme C71. So, pero when it comes sa overall, advantage, mas manalo po sa display ang Tecno Pova 7. Next mga ka-J-Vlog, is sa operating system, pareho rin lang naman sila naka Android 15. Magkaiba lang sila ng UI. Syempre, ito is iOS compared to Realme UI version 6. Sa chipset naman, dito na tayo magkakatalo mga ka-J-Vlog. Sa chipset, sobrang layo nung nung agwat nila. So, yung chipset kasi na itong Realme C71, chipset to na makikita natin ng mga smartphone na 2 to 4,000 pesos na smartphone. Take for example, the Tecno Spark Go 2, Unisoc 7250, Infinix Smart 10, Unisoc 7250, diba? Ang presyo nun is super affordable. Ito is nasa 5 plus segment. So, yun yung kabatch niya. Don't get me wrong, the Unisoc 7250 is a powerful chipset yan for a budget smartphone. Pero dito kasi ko-compare mo, MediaTek Helio G100. Siyempre, mas malakas po yung chipset na ito. Sa clock speed pa lang, malayo na yung agwat nila. Up to 2.2 GHz, tapos ito is up to 1.8 GHz. So, chipset, syempre, mas ipiprefer natin or mas panalo talaga ang Tecno Pova 7 dito. Ito naman, don't get me wrong, we can play games naman dito. Mas okay rin naman yung chipset niya. Pero sa ating comparison, mas lamang po ang chipset ng G100 Ultimate ng Pova 7. Sa sukat pa lang nung kanilang chipset, 6 nanometer po ito tapos 12 nanometer. Mas power efficient yung chipset ng Pova 7. Next mga ka-J-Vlog is speakers. So sa speakers, di hamak din na mas panalo dyan ang Tecno Pova 7. So the Tecno Pova 7 is equipped ng dual stereo speakers for immersive sound. Ayan. Realme C71 is single speaker pero meron naman siyang feature dito na can go beyond 100% volume. So hanggang 400% naman siya. And na-try ko rin naman yung volume nito. Yes, malakas siya. Maganda dito, loud pero hindi siya tunog lata. So syempre, pag sa speakers, mas ipi-prefer ko pa rin ang dual stereo speakers. Mas loud din siya pero mas better ang bass dahil balance yung labas nung sound. Next sa battery, battery ng dalawang smartphone na to ay sobrang kunat. The Tecno Pova 7 is 7,000 mAh na removable battery. Dito naman is 6,300 mAh non-removable battery. So parang battle to ng battery powerhouse. Sa mga consumers na naghahanap ng mga smartphone na sobrang kunat ng mga battery, ito na po ang solusyon nyo dyan, itong dalawang smartphone na to. Pero dito sa ating comparison, di hamak na mas panalo pa ang Pova 7, 7K mAh. Dito, don't get me wrong, ang laki rin, 6,300. Pero sa ating comparison, clear winner dito ang Pova 7. Ang maganda dito sa dalawang smartphone din na to, both ay equipped ng 45 watt fast charging rate. Again, makuha nyo to ng 5,000 pesos. Sobrang sulit na po nung inyong hard-earned money doon pa lang sa charging rate at sa battery ng dalawang device na to. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa IP rating, pareho sila naman na merong IP64 water and dust resistant. So pwede silang matalsikan ng tubig with certain pressure lang. Again, hindi po sila pwedeng malublob sa tubig. Ang mga IP rating 64 ay hindi po pwede malublob sa tubig. Ang mga water resistant lang po na smartphone na pwedeng malublob sa tubig is IP67 pataas. So, yun maganda lang i-remind sa inyo yan na itong dalawang smartphone na to ay pwede rin naman kahit mabasa. Pwede rin man sila mabasa, bawal lang sila masammerge sa tubig. At ang pinakalas mga J-Vlog sa design and aesthetic. So, sa design and aesthetic ng dalawang smartphone na to, dalawang target, magkaiba sila ng target consumer. Ito, target consumer is yung mga gaming-centric. Ito yung mga aesthetic-centric. So, syempre, for me, mas premium looking talaga ang Realme C71. Tingnan nyo. Pag tinitit nyo ganyan, may lumalabas siyang parang feather-like design. Ayan, no? Diba? Mas premium siya at mas better yung niya, yung flash niya. Parang diba? Parang ring light na yung flash nito compared dito na ganyan lang siya. Pero sa design, again, pareho sila maganda, magkaiba sila ng target consumer. At pinakala sa camera, pareho silang maganda rin, pero dito hands down ako sa Pova 7. Sobrang ganda ng camera nito. 108 megapixel. Hindi lang tayo magbe-base sa taas ng megapixel
Based on my observation, panalong-panalo ang camera nito. Sobrang vibrant nung camera nito. Pag nag-take kayo ng photo, boy na boy yung color, magandang color reproduction niya, very sharp yung mga photos na pwede natin matake dito sa Tecno Pova 7. So for me, mas better yung camera ng Pova 7 compared dito sa Realme C71. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparo between dito sa dalawang smartphone na to, and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between the Tecno Pova 7 and the Realme C71. At kung interested kayo alinman dito sa dalawang smartphone na to, i-click nyo na po yung view products natin dito para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Pova 7 at Realme C71. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba ang pinaka perfect na i-purchase dito sa dalawang smartphone na to, the Tecno Pova 7 or the Realme C71? So for me, when it comes sa ano talaga, sa ating comparison, clear winner talaga dito ang Pova 7, mas better ang mga specs nito. Sinasabi nila, alay naman ng difference sila, 3,000, 2,000 difference is hindi po malaki yan. Tulad na lang ng mga ibang smartphone na, syempre, mag-iisip ka, sa 2,000 magdadagdag na lang ba ako ng ganun para mas better yung specs ng smartphone ko? 'Di ba? May ganun eh. Hindi po malayo 'yan. Yung 10,000 malayo, pero 3,000, 2,000 hindi po malayo yan. Yung sinasabi ko dito, yung 8GB 256 compare sa 6GB 128. Ang maganda kasi sa Tecno Pova 7, meron tong 8GB 128 na pwede natin pantapat sa 6GB 128 ng Realme C71 na there's a possibility na 5 plus lang din natin makuha to. So siguro, few hundred of pesos lang ang kanilang price difference. So, sabihin na natin 1,000 lang. So sobrang konti lang ng difference sila. Mas marami ng specs na ma-offer na magaganda ang Tecno Pova 7. Kumbaga, yung specs nito talaga pang higher entry-level smartphone na merong Full HD Plus 1080p, 108 megapixel camera, large battery, and of course, when it comes sa chipset, very snappy siya or perfect for gaming. Pero don't get me wrong, the Realme C71 is okay na okay rin to. Maganda rin to. Meron siyang mas affordable option, 4GB 64 kung gusto nyo yun. Nasa yung 4GB 64 na ito, nasa around 4,000 plus. Sobrang mura rin. So yun mga ka-J-Vlog, ating phone comparison dito sa dalawang smartphone na to. Kung may tatanong sa akin, Lods, anong pipiliin mo? Magpo-Pova 7 ka ba or Realme C71? For me, I'll go for the Tecno Pova 7 hands down dahil maganda yung camera net. And pinaka nagustuhan ko dito, camera. Solid na solid at syempre napakunat din ng battery. Pero makunat din naman ng battery ng Realme C71 at marami rin mga consumers talagang naghahanap sila ng smartphone based on brand. Realme C71 may mo-offer din para sa inyo si Realme na maganda yung kanyang battery. So again, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, view products, i-click nyo na lang po yung view products na yan para may redirect kayo sa bagsak presyo na Pova 7 at Realme C71.